Sa ibang balita, inaasahang aabot pa sa susunod na taon ang nararanasang El Nino sa bansa. Pangunahing apektado nito ang sektor ng agrikultura, kaya naman nananawagan ng mga otoridad sa publiko na patuloy na magtipid ng tubig. Si Jervis Manahan sa detalye. Hindi pa mawawakasan ang epekto ng El Nino ngayong taon. Yan ang babala ng mga kinatawan ng Pag-asa, National Water Resources Board o NWRB at Department of Agriculture kanina. Sa katunayan, posible raw itong umabot hanggang May 2016. Sa pagtataya ng Department of Agriculture, nasa 3.32 billion pesos na ang nawawala sa sektor ng agrikultura dahil dito. Partikular na apektado ang produksyon ng bigas at mais sa ilang rehiyon. Para solusyonan ito, nag-request na sila ng 2 bilyong pisong supplemental budget para sa iba't ibang proyekto gaya ng cloud seeding. Yung production loss na naitala ng Department of Agriculture ng nakaraan, unang bahagi ng 2015 ay introduction pa lang po yun. Sa agrikultura, apektado rin na pang-araw-araw na buhay ng publiko. Ang forest fires na nararanasan ngayon sa Indonesia, epekto rin daw ng mas mainit na temperatura dala ng El Nino. Kinailangan ding bawasan ang supply ng tubig dahil mas mababa na sa normal ang level ng Angat Dam. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang NWRB kung kailan ibabalik sa normal ang supply ng tubig. Kaya naman panawagan nila, ipagpatuloy lang ang pagtitipid. Ang kailangan po natin ay tamang paggamit, no? At ngayon po may mga aksyon na rin po ang pamahalaan para po yung mga kagaya nung may mga panahon tayo na kasi minsan maraming tubig, no? Kasi lalo na yung mga pag-ulan at ito ay nagiging pagbaha at napupunta ito sa dagat, no? So pamahalaan po natin ay gumagawa na rin ng mga paraan para ito po ay maipon at no? Kung imbis na naging perwisyo ito o pagbaha, pag ito naman ay naipon natin, mapapakinabangan din natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.